Nabubuhay tayo ngayon sa mga huling araw. Ang ating nakikita sa ating kapaligiran ay nagsasabi na tayo'y nasa dulo na ng kasaysayan ng mundo. This is a dark moment for America. Ang bilis ng mga pangyayari, ang tindi ng puot, ang mga karahasan at kaguluhan, ito lahat ay naglalakad sa harap ng ating mga mata. Noong ika-10 ng Setyembre, pumutok ang balita na yumanig sa mundo ng politika ng Amerika at umalingaw-ngaw sa buong mundo. Martha, a stunning scene unfolding at Utah Valley University in Orem, which is just about 30 minutes or so south of Salt Lake City. It's a conservative area in a conservative state, Utah. Si Charlie Kirk, ang nagtatag ng The Turning Point USA, ay sa panlabas na kaganapan sa Utah Valley University sa Orem. Ito ay bahagi ng kanyang paglilibot para sa American Comeback. Nagtipo ng mga tao, ang mga pag-uusap ay nagaganap, mga tanong ay nagawang maitanong, ngunit sa isang sandali ng kaguluhan at trahedya ay umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Isang sniper ang nakaposisyon sa isang gusali na halos 200 yardang layo mula sa pagtitipon na iyon at siya ay pinaputukan. Do you know how many transgender Americans have been mass shooters over the last 10 years? Too many. Okay. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Tinamaan si Charlie Kirk sa leeg. Napuno ng takot ang eksena. Ang mga tao ay nagsikalat at sumugod ang mga emergency team sa pinangyarihan. Ngunit sa kabila ng bawat pagtatangka upang iligtas siya, maya-maya lamang si Pangulong Donald Trump ay nagpahayag na si Charlie Kirk ay patay na. Just to bring you some breaking news that is coming to us from President Trump. President Trump says that Charlie Kirk has died. He posted on his Truth Social platform just in the last few moments to say, "The great and even legendary Charlie Kirk is dead. No one understood or had the heart of the youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by all, especially me," says the president, "and now he is no longer with us. Melania and my sympathies go out to his beautiful wife Erica and family. Charlie, we love you." That a post from President Donald Trump on Truth Social. Ito ay hindi lamang balita. Ito ay isang nakakagimbal na paalaala sa atin na tayo ay nabubuhay sa mga panahong ito na kung saan ito ay mga araw na puno ng galit, pagkakahati at To my karahasan. great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. Pag-isipan ninyo ng ilang sandali. Isang lalaki na katayo sa isang plataforma na pinag-usapan ang politika, pagbabahagi ng kanyang mga paniniwala at bigla na lamang kinuha ang kanyang buhay dahil sa puot. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. Habang pinapanood ko ang coverage ng balita, isang talata mula sa Biblia ang patuloy na umalingaw-ngaw sa aking puso. Ito ay Mateo 24 talatang 12, "At dahil laganap ang kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig." Sinabi ni Jesus ang mga salitang ito sa kanyang mga alagad bilang bahagi ng kanyang pagtuturo para sa mga huling araw. Binalaan niya sila na habang ang bilang ng kasalanan at ang kasamaan ay lumalago, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ibig sabihin, sa halip na ang mga tao ay nagmamalasakit sa isa't isa, magpapakita ng kabaitan, magpapakita ng pakikiramay at pananatiling tapat sa Diyos, pag nagiging matigas ang kanilang mga puso, sila ay magiging makasarili, walang malasakit, at ang mga ito ang nakikita natin na naglalaro sa harapan ng ating mga mata sa ating henerasyon ngayon. Sino ba ang tinutukoy ni Jesus sa talatang ito?
Siya ay nagsasalita ba tungkol sa atin? Tungkol sa mga taong nabubuhay sa mga huling araw? Ang marami ay malawakang tinutukoy ang lipunan sa kabuuan, ngunit umabot din ito sa loob ng iglesia. Ito ay isang maingat na babala, lalo na para sa mga dating umiibig sa Diyos o umiibig sa kapwa, ngunit pinapayagan nila ang pagtaas ng kasamaan sa mundo na maging sanhi ng kanilang mga puso para lumamig. Tingnan kung ano ang nakikita natin sa ating mundo ngayon. Ang puot ay umabot na sa mga antas na mahirap maunawaan. Ang karahasan ay naging normal. Napakalakas ng political division. Galit ang mga tao sa isa't isa dahil sa kung sino ang kanilang sinusuportahan. Ang politika ay naging Diyos para sa marami at mas yumuyuko sila sa kanilang partido kaysa yumukod sila sa buhay na Diyos. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. Ang mga pamilya ay nahahati, ang mga komunidad ay sira, at sa gitna ng lahat ng ito, ang mga salita ni Jesus ay totoo, sapagkat ang kasamaan ay sasagana, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kailangan tayo ay maging tapat sa ating buhay na Diyos para sa mga huling araw. Ito ay hindi lamang isa pang cycle ng kasaysayan, ito ay hindi lamang isa pang alon ng karahasan, hindi ito ay isang bagay na malayo at mas malalim. Ito ay mga araw ng propesiya. Ang mga araw na hinulaan ng Biblia noon ay nakikita mismo ng ating mga mata ngayon. Si Jesus ay nagbibigay ng babala noon para sa atin ngayon. Inihanda tayo ni Jesus, kaya dapat nating itong tandaan. Ang mundo ay lalong dumidilim at habang dumarami ang kasamaan, dapat nating ingatan ang ating mga puso. Hindi natin dapat hayaang maglaho ang ating mga pagmamahalan. Hindi dapat hayaang lumamig ang ating pag-ibig at hindi natin dapat hayaang humina ang ating mga debosyon kay Kristo. Sa halip, dapat tayong umilaw na mas maliwanag, pag-ibig na mas malalim, tumayo na mas malakas at kumapit sa tanging pag-asa, ang kanyang muling pagdating. Charlie was also a man of deep, deep faith. And we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Nais kong ipaalala sa inyo ang katotohanan ito. Sinabi sa atin ni Jesus na mangyayari ang mga bagay na ito ayon sa Mateo 24:6-7, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Huwag kayong magulumihanan sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay kailangang mangyari. Ngunit hindi pa ito ang katapusan, sapagkat ang bansa ay bumangon laban sa bansa at ang mga kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng tagutom at salot at mga lindol sa iba't ibang bahagi ng mga lugar. Nakikita mo ba, kaibigan? Hindi dapat tayo magulat, hindi tayo dapat magambala, hindi tayo dapat lamunin ng takot. Sa halip, dapat nating kilalanin ang panahong itaas ang ating mga mata, sapagkat ang ating pagtubos ay malapit na. Kaya ano ang dapat nating gawin sa mga oras na kagaya nito? Una, kailangan natin muling italaga ang ating sarili sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Huwag hayaang mahawa tayo ng puot ng mundong ito, ang ating mga puso. Huwag hayaang mag-ugat ang kapaitan. Huwag hayaang maagaw ng galit ang iyong kagalakan. Sa halip, hayaang dumaloy ang pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan mo. Pangalawa, dapat tayong manatiling alerto. Walang ibang nais ang kaaway kundi para i-distract tayo sa mga pampulitikang mga isyu sa pamamagitan ng pagtatalo-talo, pagkakatakot at magkaroon ng pagkakahati-hati. Bagkus tayo ay tinatawag na panatilihin ang ating mga mata kay Jesus na siyang may akda at ang nagtatapos ng ating mga pananampalataya. Ang ikatatlo, dapat nating ipahayag ang ebanghelyo sa mundo na puno ng puot. Ang mga mensahe ni Jesucristo ay ang ating tanging pag-asa. Ang mga tao'y naghahanap, ang mga tao'y nasasaktan, at ang mga tao'y desperado. Hindi tayo maaring manahimik. Dapat tayo maging matapang. Mga kaibigan, ang nasasaksihan natin ay hindi random. Kapag nakakakita
ensayo ng assassination, pagtatangka, puot sa politika, mga digmaan, mga lumalabag, pagkawasak ng mga bansa, pagkabagsak sa pangkabuhayan, natural na kalamidad, dumami at lumalago ang katampalasanan. Nakikita na nating natupad na ang mga hula ng Biblia. Inilarawan ng Biblia ang mga huling araw bilang ang mga panahong mapanganib. Sinabi ni Pablo, ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayabang, mapagmataas, lapastangan, hindi masunurin sa magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal, at ang mga ito ay didiligan ng mga social media, at ito ay ang ating kultura sa huling henerasyon. Tayo ay dapat na maging mga taong nakakaalam sa mga pangyayaring ito sa ating panahon. May pag-uunawa ba tayo ngayon? Gising na ba tayo? O mahimbing tayong natutulog dahil sa kaginhawaan, libangan at iba-ibang mga distraksyon? Kaibigan, huwag kang pagambala, sapagkat ang pagkagambala ay isa sa pinakadakilang armas ni Satanas. Hindi kaniya kailangang sirain pa kung kaya kaniyang i-distract, kung kaya kaniyang panatiling natutupok sa politika. Walang katapusang pag-scroll ng iyong telepono, hinahabol ang mga material na ari-arian, nahuhumaling sa over-arguments na hindi mo napapansin na ninanakawan ka na niya ng pagiging epektibo. Dapat nating kalugin ang ating sarili. Tandaan mo ang asawa ni Lot. Huwag hayaang mahalin ang iyong puso para sa mundong ito. Panatilihing nakatutok ang iyong mga mata kay Kristo. Isaalang-alang mo din ang talinhaga ng 10 mga berhen. Sa Mateo 25, 5 ay matalino, 5 naman ay hangal. Ang mga hangal ay hindi nag-imbak ng kanilang mga langis. Hindi sila naging handa. Kaya nang dumating ang kasintahang lalaki, ang pinto ay isinara at sila hindi nakapasok. Isang makahulugang paalaala na dapat panatilihing magniningas ang ating mga lampara. Ang ating mga langis ay puno. Handa ang ating mga puso. Kaibigan, ang kaguluhang nakikita natin ay simula pa lamang. Marami pang bagyo ang darating. Mas maraming trahedya pang ilalahad. Ngunit ang mga ito ay hindi para tayo ay wasakin. Ito ay upang tayo ay gisingin. Ang Diyos ay tinatawag ang kanyang mga tao para sa kabanalan, para sa ebanghelyo, para sa katapatan. Huwag magambala ng puot, huwag magambala ng takot, huwag ituon sa gulo ng politika, huwag magambala sa mga bagay ng mundong ito. Ituon ang iyong mga mata kay Hesukristo. Malapit na siyang dumating. Upo, sumasagana ang kasalanan. Upo, dumarami ang napupuot. Ngunit ayon sa Roma 5:20 na ito ay nagpapaalala sa atin kung saan dumadami ang pagsuway ay higit na sumasagana ang kagagandahang loob ng Diyos. Hindi umuurong ang biyaya ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi kumukupas. Ang kanyang kaharian ay hindi umaatras. Nag-iipon pa siya ng mga kaluluwa. Siya ay nagpapagaling pa rin ng mga buhay. Pinapatibay pa rin niya ang kanyang iglesia na kahit pa ang mga tarangkahan ng impyerno ay hindi mananaig laban dito. Itaas ang iyong mga mata, kaibigan. Ang mga trahedya, mga nangyayari ay hindi pang katapusan ng kasaysayan. Sila ay mga palatandaan na nagtuturo na malapit na ang pagbabalik ni Hesukristo. Sinabi ng Apokalipsis 22:12, at narito ako'y dumarating na madali at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga ginawa. Huwag manlamig, huwag sumuko, huwag magambala, sa halip manindigan ka. Magmahala ng gusto, magniningning ng maliwanag at ng umasa ng may pag-asa. Malapit nang dumating si Jesus, kaibigan. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin dapat paglaruan ng ating mga pananampalataya. Ang oras ay malapit na, ang dilim ay masyadong makapal na, at ang kompromiso ay masyadong mataas ang halaga nito. Hindi natin maaring ituring mga bagay na parang
Diyos bilang mga opsyonal na lamang o extra lang sa ating buhay. Ang panalangin ay hindi opsyonal. Ang pagbabasa ng kanyang salita ay hindi opsyonal. Ang pagtitipon ng mga banal ay hindi opsyonal. Ito ang mga linya ng buhay sa panahon ng panlilinlang. Kung pababayaan natin ang mga ito, masusumpungan natin sa ating mga sarili na hindi tayo handa sa pagdating ng kasintahang lalaki. Ngayon na ang panahon para magsisi sa pagiging maligamgam. Ngayon na ang panahon para itapon ang kasalanan na nasa atin. Ngayon na ang panahon para lumapit sa Diyos na may bagong puso. Ang Apokalipsis 3:16 ay naglalaman ng nakakatakot na babala para sa iglesia ng Laodicea, sapagkat ikaw ay maligamgam, hindi malamig o mainit man, iluluwa kita mula sa aking bibig. Ang mga salitang iyon ay hindi isinulat sa mga tiyesta, hindi sila isinulat sa mga walang Diyos, sila isinulat sa isang iglesia. Ang pinakamalaking panganib para sa maraming Kristiyano ngayon ay hindi ang tahasang pagtatanggi kay Kristo, kundi sa isang mabagal na pag-anod sa pagiging maligamgam, kung saan sinasabi natin sa ating mga labi na sinusunod natin si Jesus, ngunit sa ating buhay tayo'y nananatili sa mundo. Mahal na mga kaibigan, ito na ang oras upang pumili. Si Joshua ay tumayo sa harap ng Israel at ipinahayag sa Joshua 24:15, piliin mo sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran. Ito ang hamon sa atin ngayon. Maglilingkod ba tayo sa Diyos ng politika? Maglilingkod ba tayo sa Diyos ng pera? Maglilingkod ba tayo sa Diyos ng kaaliwan? O maglilingkod lamang tayo sa Panginoong Diyos na siyang ating manlalalang? Ang mga araw ng mga nahahating mga puso sa pananampalataya ay tapos na. Tanging ang mga puso na nakaugat kay Kristo ang siyang magtitiis hanggang sa wakas. Huwag tayong mawala ng pag-asa, sapagkat habang ang mundo ay nanginginig, ang kaharian ng Diyos ay hindi natitinag. Sinasabi sa Hebreo 12:28, babangon at babagsak ang mga bansa, darating at aalis ang mga pinuno, ang karahasan ay sumisiklab at guguho ang ekonomiya, ngunit ang kaharian ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kung ikaw ay kay Kristo, ang iyong pundasyon ay ligtas. Ang iyong pag-asa ay hindi matitinag. Isipin ang isinulat ni Pablo sa Roma 8:18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhati ang ipahayag sa atin balang araw. Ang kasalukuyang kaguluhan, kung gaano ito katotoo, ay maputla kung ihambing sa kaluwalhati ang darating. Kaya naman hindi tayo talo ng puso. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy tayong nagtitiwala kay Kristo at ang ating mga mata ay nakatutok hindi sa kung ano ating nakikita, kundi kung ano ang hindi natin nakikita. Hindi sa kung ano ang pansamantala, kundi sa kung ano ang walang hanggan. Kaya hinihimok kita, kaibigan, hayaan ang iyong buhay na mangaral ng mas malakas kaysa sa iyong mga labi. Hayaang lumiwanag ang iyong pag-ibig kaysa sa iyong takot. Hayaang tumayo ang iyong pananampalataya na mas mataas kaysa iyong pagdududa. Maging asin at liwanag na tinawag ni Jesus. Oo, ang pagpatay kay Charlie Kirk ay nagpagulat sa mundo. Opo, ang karahasan, puot at pagkabahagi ng ating panahon ay malubha. Ngunit ang mga kaganapang ito hindi ang siyang wakas. Sila'y mga paalaala. Mga paalaala na ang mundong ito hindi ang ating tahanan. Mga paalaala na ang oras ay may maikli na lamang. Mga paalaala na malapit nang dumating si Jesus. Hayaang mamuhay tayong handa. Magmahalan tayo ng malalim. Ipahayag natin ang buong tapang at magtiis at manatiling tapat hanggang sa tumunog ang trumpet at makita natin siya ng mukhaan habang sinasalubong natin siya sa mga alapaap.